Salamat sa ating pong Panginoong Diyos. Salamat sa pagkakataon na muli tayong sasamba sa ating pong Panginoon. At salamat sa bawat isang narito. Salamat sa palaging mga nanonood online. Salamat po. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. At kung kayo po ay pinagpala, mag-comment lang po kayo sa baba. Amen. Hallelujah. At kung kayo po ay may mga prayer request, pwede rin po kayong mag-comment sa baba ng ating pong video para po specific, sabihin po ninyo kung ano po yung inyong prayer request, kung tungkol po yan sa karamdaman, tungkol sa gusto nyo magkaroon ng trabaho, may problema kayo sa pamilya, i-specific nyo po, i-comment nyo po at para po mabasa natin at maisama po natin sa panalangin. Kami po'y nananampalataya na ang Diyos ay gumagawa ng himala, ang Diyos ay nasa lahat ng tao. Amen. Hallelujah. Sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16 ay may ganito po tayong mababasa na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sa mga sumusunod sa kanya ang ganitong salita. Sabi ng Panginoong Hesus, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inalalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Praise God. Kaya ito'y sinabi ng ating pong Panginoong Hesus doon sa mga sumusunod sa Kanya at sa Kanyang mga alagad. Kung mapapansin po natin, mga minamahal na mga mananampalataya, mga minamahal na kapatid sa ating pong Panginoon, ang expectation ng mga tao sa ating mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus, sa mga mananampalataya, ay napakataas. Amen. Hallelujah. Sinasabi, born again Christian yan, ganito yan. Amen. Kaya pag may nakita silang kaunting pagkakamali ay agad nilang nakikita. Amen. Hindi man tayo perpekto, mga minamahal sa ating pong Panginoon, subalit minsan ay kailangan nating itago at pigilan ang ating sarili. Hindi para maging sinungaling, kundi upang maingatan natin ang ating patotoo bilang mga sumusunod kay Kristo. Sapagkat kasama doon sa bunga ng banal na Espiritu na sinasabi ng Galatia chapter 5, kasama sa bunga ng banal na Espiritu yung pagpipigil sa sarili. Amen. Yung pagkontrol, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi yung pagsisinungaling, kundi yung pagkontrol sa sarili. Huwag po nating mamisinterpret, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi ka naman nagsisinungaling yung ikaw ay nakangiti kahit medyo ikaw ay galit na. Kinokontrol mo yung iyong sarili kasi iniingatan mo. Amen? Iniingatan yung patotoo bilang isang Kristiyano, mga minamahal, sapagkat tayo daw ay ilaw, kaya ang mga tao nakatingin sa atin, mataas ang expectation ng mga tao. Amen. Hallelujah. Bakit po ito sinabi, mga kapatid sa ating pong Panginoon? Sapagkat dito sa ating teksto ay ating mababasa sa Matthew chapter 7 verse 1 hanggang 5. Sabi dito, huwag kayong humatol ng kayo di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Verse 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong
Kapatid, tayo po sandaling yumuko, tayo manalangin upang tayo po ay pangunahan ng Diyos. Ama naming banal na makapangyarihan, maraming salamat sa hapong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Dakilang Diyos, Amang banal, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pusong handang tumanggap ng pagtuturo at pagtutuwid upang amin pong maayos ang amin pong mga likong buhay. O dakilang Diyos, Amang banal na makapangyarihan, upang kami maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, maging karapat-dapat na tawaging iyong mga anak, Panginoong Diyos, Amang banal na makapangyarihan. Sa oras na ito, dumudulog kami, Panginoong Diyos, Amang banal, pangunahan mo kami personal kang magpahayag sa bawat isang naririto at sa mga manunood, makikinig ng pangangaral na ito. Ito po'y maging pagpapala, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, sa ating pong Panginoon sa verse 5, binanggit ito ng ating pong Panginoong Isus. Ang kinakausap niya po dito ay yung mga religious people. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po'y mangangaral sa hapong ito sa pamagat na pag-iwas. Amen. Sa hypocritical spirit or attitude. Amen. Sapagkat, mga kapatid, sa atin pong Panginoon, ang sinasabihan dito ng ating Panginoong Jesucristo na mapagkunwari ay mga religious people. Kaya kapag tayo pala ay religious na, kapag ang isang tao ay relihiyoso, siya ay pakitang tao lang. Mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Amen. Ito'y kakaiba dun sa sinasabi ko kanina, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos na pagpipigil sa sarili. Amen. Yun ay bunga ng banal na Espiritu, yung pagpipigil sa sarili. Pero yung pagkukunwari, amen, ayun ay katumbas ng pagsisinungaling. Pagpapaimbabaw ang tawag ng Panginoon. Hypocrite. Amen. Hallelujah. At pag-usapan natin, papaano tayo makakaiwas na magkaroon ng ganitong espiritu o ganitong katangian. Kasi baka hindi natin napapansin o hindi natin mapansin, amen, habang tayo ay tumatagal, akala natin spiritual pa tayo, yung pala tayo ay nagiging relihiyoso na lamang. Maging yung ating pananalangin, yung ating pagdalo sa church, yung ating pagbabasa ng Biblia, yan po ay napakamapanganib na atake ng kaaway na tayo ay gawing mapagpaimbabaw na katulad ng mga religious people. Even mapapansin natin yung mga religious, talagang ganda ng suot. Araw-araw nasa simbahan, pero paglabas nila ng simbahan, kung sino-sinong sinisiraan, kagalit nila yung kanilang kapitbahay, tawag doon, religious people. Amen. Mapagpaimbabaw, pag nasa loob ng simbahan, ang babait. Kala mo yung mga santo, kulang na lang yung bilog sa ulo, ang yun na. Diba? Amen. Kaya, una natin pag-usapan, papaano natin maiiwasan ang ganitong katangian o espiritu. Unang-una, mga kapatid, amen, nasusi, para ito'y maiwasan, kailangan nating isuko. I-submit natin ang ating sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat walang ibang makakatulong sa atin. Hindi natin kaya, hindi natin alam. Amen. Minsan hindi na natin kilala yung ating sarili kung sino pa ba tayo. Akala natin okay pa tayo, yung pala hindi na. Kaya ang kailangan natin i-submit natin ang ating sarili sa ating pong Panginoong Jesucristo para hindi tayo maalipin ng ganitong espiritu o ganitong katangian. Sapagkat sinasabi ng aklat ng Juan chapter 8 verse 36, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya. Dahil kapag nakasuko ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo, lalagyan tayo ng Panginoon ng humility. Amen. Spirit of humbleness. Mapagpakumbaba. Diba? Yun yung sinasabing nagpipigil ka sa sarili dahil ikaw ay nagpapakumbaba.
Amen. Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Sabi dito, sa verse 1 and 2, huwag kayong humatol ng kayo'y hindi hatulan. Amen. Hallelujah. Ito daw yung pangalawa, para tayo po ay makaiwas, amen, sa hypocrite spirit. Amen. Huwag tayong hatol ng hatol. Amen. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Ang tao kasi, tayong mga tao, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Madali nating makita yung pagkakamali ng iba, pero yung atin hindi agad natin natatanggap. Mabilis tayong humatol, mabilis tayong humusga, pero tayo pala pwede ring hatulan. Maaring yung pagkakamali nila ay hindi natin pagkakamali, pero may pagkakamali tayo na hindi naman nila pagkakamali. Pero kapag hindi natin natingnan, hahatol agad tayo. At doon tayo dahan-dahang mapapasok ng espiritu ng pagpapaimbabaw. Amen. Hatol dito, hatol doon, tingin sa kasiraan ng iba, hindi na natin napapansin yung kasiraan natin. Amen. Kaya sabi dito, huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid sa atin pong Panginoong Diyos, ito daw yung espiritu ng mga mapagpaimbabaw. Ito daw yung ugali ng mga mapagkunwari. Para itago yung kanilang pagkakamali, titingnan nila ay yung mga pagkakamali ng kanilang kapwa. Kagaya nung sinasabi ko kanina, di ba? Kala mo sila mga perpekto. Araw-araw sa simbahan, nananalangin. Amen. Tinitingnan nila yung kasiraan ng kanilang kapwa at pinagkikismisan, pero yung kanilang sariling kasiraan hindi nila nakikita. Kaya ang tawag ni Jesus sa mga religious people ay mapagkunwari. Nagkukunwari kayong makadiyos, pero ang totoo hindi. Amen. At napakamapanganib nito, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi pa dito sa verse 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Amen. Tinignan ko po yung definition ng mote. Ano? Di po mo tayo na. Yun daw ay maliit na alikabok na napalagay sa mata. Amen. Puwing. Amen. Puwing, mga kapatid, sa atin pong maliit na alikabok. Nakikita natin yung maliit na alikabok na puwing ng ating kapatid, ng ating kapwa, pero yun daw troso pala nasa ating mata. Kaya sabi ng Panginoon, mga mapagkunwari, alisin nyo muna ang trosong nasa mata ninyo bago ninyo alisin ang puwing ng inyong kapwa. Yan. Diba? Kaya mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ang pangalawa, huwag humatol. Pangatlo, amen, para hindi tayo mapasok, makaiwas tayo sa espiritu ng mapagpaimbabaw o mapagkunwari. Huwag tayong hatol ng hatol. Tumingin muna tayo sa salamin. Kagaya nung aking sinasabi, maaring yung ugali niyang hindi maganda, ay maaring hindi mo ugali. Pero meron din tayong pangit na ugali na hindi naman niya ugali, di ba? Kaya alam mo, yun nga ay mas madali nating makita yung puwing ng iba. Pero yung trosong nasa atin, hindi natin makita-kita. Amen? Ganyan daw ang ugali ng mga religious people, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Kaya yung pangatlo, para maiwasan natin ang ganitong katangian, ang sabi dito, alisin muna ang sarili nating puwing sa mata. Amen. Kaya nga mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, kaming mga pastor, hindi man kami perfecto. Amen. Kaya kami ay, sabi nga, humihingi talaga kami sa Diyos at tinitingnan namin yung aming sarili bago kami mangaral.
Kasi madaling magsalita, mahirap gawin. Diba? Ang pinakamabuti sa atin, ginagawa muna, saka ipinapangaral. Kailangan naranasan mo muna, saka mo ipangaral. Kaya merong authority. Diba? Hindi pagiging religyoso. Even kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging mapagpaimbabaw ay hindi po yan katangian ng isang tunay na mananampalataya. Hindi po yan katangian ng isang tunay na mananampalataya ang mapagkunwari. Ang katangian ng isang tunay na mananampalataya, marunong magpigil sa sarili at maamo. Pag binasa natin sa Galatians chapter 5, di ba? Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Sabi pa dito sa Matthew chapter 6 verse 1 hanggang 4, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Pinapaalalahanan ng Panginoon ang mga alagad, ang mga sumusunod sa Kanya. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay may tungkulin. Ginagawa natin ang pagsamba, ginagawa natin ang pagbabasa ng Biblia, ginagawa natin ang pananalangin, hindi para ipakita sa tao, kundi upang tayo ay mas mapalapit sa Diyos. Upang yung ating mga pagkakamali ay maitama. Amen. Sabi dito sa kadugsong, kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Amen. Kapag daw pakitang tao, sabi dito, ang pagtupad natin sa tungkulin natin sa Diyos. Amen. Isinama ko na rin dito yung iba pang bahagi. Sabi dito, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, amen, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ikaw, si pastor at ang Diyos lang ang nakakaalam ng ginagawa natin pagbibigay. Hindi na daw kailangan, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw, gusto nila sila'y sikat. Yan. Hallelujah. Minsan gusto pa nila, ba't wala din yung pangalan mo sa donated by? Nagbigay ako dyan ng malaki. Yan. Kapag daw gano'n ang ginagawa, wala nang tatanggapin galing sa langit. Sapagkat tinanggap na nila, galing sa tao ang ganti. Amen? Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoon, muling paalala, ang pagiging mapagpaimbabaw ay hindi katangian ng isang tunay na mananampalataya. Kaya kung tayo ay tunay na mananampalataya, lalayo tayo. Amen? Susuriin natin ang ating sarili at iiwasan natin ang ganitong katangian. Sasabihin natin, ako'y tunay na mananampalataya, hindi ako mapagpaimbabaw. Amen. Hallelujah. Pangalawa natin pag-usapan, bakit nagkakaroon ng ugaling mapagpaimbabaw? Amen. Bakit nagkakaroon ng ugaling mapagpaimbabaw? Una, mas madaling makita ang pagkakamali ng iba kaysa tanggapin ang sariling pagkakamali. Mas madaling magturo. Kahit nung sa halaman na ng Eden, nangyari na yon. Sabi ni Adan, ikaw po ng babaeng binigay mo eh. Kasalanan niya. Sabi ng babae, ikaw po ng ahas. Wala naman ituro yung ahas. Diba? Pero ang totoo, ang binigyan ng Diyos ng pamamahala ay yung lalaki. Diba? Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Pero mas pinili pa niyang magturo. Kaysa sabihin niya na mali talaga ako, patawad Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na ayusin ko ang aking pagkakamali.
Pilit niyang iniiwas ang kanyang sarili. Amen. Hallelujah. Kaya, mga kapatid sa ating pong Panginoon, sa halamanan pa lang ng Eden. Amen. Yung pagpapaimbabaw, inilalagay na ni Satanas. Ituro mo yung iba para hindi ka makita ng Diyos. Wala naman tayong maiilihim sa Diyos. Amen? Doon pa lang, sa halamanan ng Eden, inilalagay na ni Satanas sa tao, magpaimbabaw ka. Amen? Iligtas mo ang iyong sarili. Sabihin mo sa Diyos, ganito. Lord, ginagawa ko naman lang. Hindi pa ba sapat? Gaganon mo pa ang Diyos. May mga taong ganun. Amen? Hallelujah. Pangalawa, bakit nagkakaroon ng ugaling mapagpaimbabaw? Yung pride. Yung pagmamataas. Balik lang tayo dun sa una kasi nga mas madaling makita yung kasalanan ng iba. Kagaya nung Paraseyo at saka nung maniningil ng buwis na pumasok sa templo. Nagpipray pa. Sabi nung Paraseyo, "O Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Ako'y laging nag-aayuno linggo-linggo. Nagbibigay ako ng aking ikapo. Hindi ako katulad ng magnanakaw ng maniningil na buwis na yon." Tinuturo yung iba. Amen. Hallelujah. May pride. Hindi niya ako kagaya. May mga taong ganun. Hindi naman niya ako kagaya. Mas grabe yung tao na yun. So, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, kaya, amen. Hallelujah. Kaya, kailangang alisin yung pagmamataas, yung pride. Tanggapin, mali ako, mali talaga ako. Diba? Kung meron man siyang pagkakamali, siguro doon meron din ako eh. Baka balikan ako, bakit ikaw, ganito ka, di ba nakakahiya? Mas mabuti pa, magpakumbaba na lang ako. Mas mabuti pa, magpakumbaba na lang ako. Pasensya ka na, nagkamali ako. Diba? Pero nagkamali ka rin. Diba? Kaya sabihin, pagkakamali ko, kasi ganito ka, di ba? Wala yung pagpapaimbabaw, yung pagpapakunwari. Diba? Mga kapatid sa atin po. Pero pag may pride, manginibabaw ang pagiging mapagkunwari. Laging titingnan ay ang pagkakamali ng iba. At itataas ang kanyang sarili. Diba? Tuturo siya ng tuturo. Lord, hindi ako ha, siya may gawa. Mas matindi ang kasalanan niya sa akin. Ako, kaunti lang. Ay, tsaka yung pang isang yun. Hindi ko katulad yun. Mas matindi yun kaysa sa akin, Lord. At tsaka yung isang yun. Diba? Turo na ng turo. Yung kanya, ibinubukod niya ang kanyang sarili na hindi nagmamataas. Hindi nila ako katulad. Diba? Pero huwag natin kalilimutan, ang sabi ng salita ng Diyos, Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala, kahit isa. Kaya kailangan magpakumbaba. May pagkakamali siya, siguradong may pagkakamali ako. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos at sa Diyos ang pinakamataas na papuri, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Ako ay pastor, pero ako'y handang tumanggap ng pagtutuwid mula sa mananampalataya. Amen. Sapagkat alam ko, hindi ko kita yung sarili kong batok. Kailangan ko lang may magsasabi sa akin. Amen. Ng aking mali. Amen. Pastor ako, hindi ako magkakasala, hindi ako katulad ninyo. Ibang pagkatawag sa akin ng Diyos, pride yun. Diba? Diba? Ako po, kami pong mga pastor, yung tunay na pastor ha, baka kasi may manood eh, sabihin, may kilala akong pastor, hindi ako ganyan. Yung pong mga tunay na pastor ay handa pong tumanggap, diba? Ng pagtutuwid. Diba? Kasi walang matuwid, wala kahit isa. Diyos lang
ang perpekto at Diyos lang ang matuwid. Amen. Hallelujah. Kaya yung pride, dapat yun ay isinusuko sa Panginoon. Amen. Isa pa yung popularity. Yung kagustuhan na hangaan ng mga tao. Amen. Mabait ako. Sabi, mabait yan. Parang kagaya ko dati. Amen. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Pero dati, nung hindi pa ako binabago ng Diyos, amen. Paborito ko ng mga teacher ko nung ako'y high school. Kasi ako may false humility. Pag ako'y nasa loob ng school, ako'y mabait na mabait. Pero pagka ako'y nasa labas ng school, ako'y basagulero. Kaya ako'y pinagtatanggol ng aking mga teacher pag ako'y inaaway ng mga estudyante. Diba? Kasi gusto mong maging sikat ka, kaya magkukunwari kang mabait. Yan. Sabi, si Garcia. Pag dinanyan yan, bait na bait yan. Ikilala ko ng mga teacher na mabait. Diba? Kaya kapag gusto ng tao makilala siya, magpapaimbabaw siya. Kahit may pangit siyang ugali, pag may mga tao, magpapakita siyang mabait. Ako'y nagbibigay, mapagbigay ako. Diba? Ayan. Kasi gustong maging sikat. Kaya nakakapasok yung espiritu ng pagpapaimbabaw. Amen? Yung pagiging hypocrite. Amen? Diba? Sabi dito sa verse 2, kaya nga kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Diba? Isulat mo dyan, donated by. Para makilala, pag may mga nadaang mga tao, makita nila na binigay ko yan. Di ba? Yeah. Hindi nila alam na papasok sila ng espiritu ng pagpapaimbabaw. Amen? Hallelujah. Bagamat minsan, kailangang isulat, amen? Pero kailangan pa rin mag-ingat ng pagbibigay. Ang ginagawa natin ay hindi lamang para makita ng ibang tao. Kahit walang nakakakitang tao, nararapat na tayo, lalo tigit tayong mga mananampalataya, nananatili yung paggawa ng buong katapatan. Dahil tayong mga mananampalataya, alam natin kahit saan tayo pumunta, ano man ang ating iniisip, ano man ang ating sinasalita, kahit hindi tayo nakikita ng ating pastor, kita tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, amen. Lagi natin tandaan, lahat ng ating sinasalita, lahat ng ating ginagawa, nakikita yan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pangatlo, lagi nating alalahanin na tayo nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Para hindi tayo nagpapakunwari. Lagi nating isipin, ako'y narito sa mundong ito, kaya ako'y buhay pa, kaya ako'y may mga ganitong tinatangkilik, lahat ng ito'y biyaya lamang ng Diyos sa akin. Kung ako'y hindi bibiyayaan ng Diyos, ako'y isang makasalanan, wala akong ganitong bagay. Kaya kahit ako'y nagkakamali, salamat sa biyaya ng Diyos. Kaya kung lagi nating aalalahanin ito, ilalagay natin sa ating isip, sa ating puso, na tayo nabubuhay dahil lamang sa biyaya ng Diyos, hindi tayo kailangang magkunwari. Amen. Diba, sabi nga ni Jeremias, kapag inaalala ko, ang biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Amen. Sa kaawaan nga ng Diyos, hindi tayo nalipol. Di ba? Kasi kung masusunod lamang ay ang Diyos, makasalanan tayo, nilipol na sana tayo, pero dahil sa kaawaan, habag ng Diyos, amen, buhay pa rin tayo. Yeah. Kahit minsan, sumasabi tayo, kasi, yun nga, mabilis na tayong humatol bilang tao. Di ba? Mabilis tayong humatol, humusga. Pero salamat sa Diyos. Amen.
Tayo ngayon, mabilis nang bumawi dahil tayo mananampalataya na. Hindi na tayo basta-basta humahatol. Meron na tayong, baka naman ganito. Hindi, talaga? Ganun pala yun. Oo nga. Hindi. Di ba? Dahil tayo naging mananampalataya na, pinapamunahan na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, nagkakaroon na tayo ng salitang, baka naman ganito. Di ba? Nagkakaroon na tayo ng pagpipigil sa sarili. Baka naman ganito. Baka naman ganyan. Diba? Tingnan muna natin. Diba? Diba? Hallelujah. Bakit natin nagagawa yon? Dahil sa biyaya ng Diyos. Diba? Kaya lagi natin isipin, mga kapatid, sa ating pong Panginoon para, diba? Makaiwas tayo sa katangian na mapagkunwari at mapagpaimbabaw. Lagi nating isipin ito. Ako'y nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya wala akong dapat ipagmalaki, wala akong dapat ipagmataas. Kailangan kong mahalin ang aking kapwa dahil ako man ay makasalanan, pero ako'y minamahal pa rin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid, sa hapong ito, laging humingi sa Diyos ng pusong handang tumanggap ng pagtutuwid sa ating pagkakamali. Amen? Yun lang naman yan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Para tayo hindi madaya ni Satanas. Lagi lamang tayong humingi sa Diyos, Panginoon, bigyan mo po ako ng puso na laging handang tumanggap ng pagtutuwid sa aking mga pagkakamali. Dahil totoo, Panginoon, hindi po ako perfecto. Amen. Ako po'y may mga pagkakamaling nagagawa, ako po'y may mga ugaling hindi pa naaayos, Panginoon. Tulungan mo po ako na maituwid ko po ito, Panginoon, para hindi ako humahatol sa iba. Amen. Hallelujah. Praise God. Iyong natin ang ating ulo, pigit natin ang ating mga mata, tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoong Diyos sa hapong ito.